Sa video na ito, mauunawaan mo ang isang napakahalagang bagay tungkol sa iyong katawan, isang bagay na binabalewala ng karamihan hanggang sa unti-unti nitong nakawin ang kanilang tulog, lakas, at kapayapaan ng isip. Sa video na ito, matutuklasan mo kung bakit ang paggising sa gabi para umihi ay hindi lang isang abala, hindi lang senyales ng pagtanda, at hindi lang dahil uminom ka ng tubig bago matulog. Malalaman mo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag paulit-ulit kang nagigising sa gabi, at kung bakit ang pagwawalang bahala dito ay maaaring dahan-dahang makaapekto sa iyong mga bato, blood sugar, at maging sa iyong puso. Ginawa ang video na ito para sa iyo, lalo na kung pagod ka na sa putol-putol na tulog, pagod ka na sa pakiramdam na mahina tuwing umaga, at pagod ka na sa sinasabihang normal lang iyan. Hindi ito normal, at sa pagtatapos ng video na ito, maintindihan mo ng malinaw kung bakit. Kung mananatili ka hanggang dulo, matutunan mo kung paano ang isang simpleng inumin bago matulog, isang maliit, tahimik, at madalas hindi napapansin, ay maaaring makatulong na pakalmahin ang iyong katawan sa gabi. Suportahan ang kontrol ng pantog, at magbigay ng mas malalim at mas mahimbing na tulog nang hindi pinipilit o pinapahirapan ang iyong sistema. Ipapakita ko rin sa iyo ang tamang paraan at maling paraan ng paggamit nito, dahil kapag ginamit ng mali, maaari pa nitong palalain ang pag-ihi sa gabi. Hindi ito haka-haka. Ito ay batay sa mga sinasabi ng mga nutrition expert, kidney specialist, at integrative health researchers sa loob ng maraming taon, pero bihirang makarating sa karamihan ng tao. Bago tayo magpatuloy, may gusto akong ipagawa sa iyo na mahalaga. Magkomento ngayon at sabihin kung saan ka nanonood. I-type lang ang iyong bansa o lungsod sa comments. At kung ikaw ay nagigising sa gabi ng higit sa isang beses para umihi, kahit hindi gabi-gabi, mag-drop ng maya sa comment section. Ipaalam mo na hindi ka nag-iisa. Ang video na ito ay hindi aliwan. Ito ay edukasyon. Ito ay kamalayan. At maaaring baguhin nito ang paraan ng iyong pagtulog simula ngayong gabi. Siguraduhing mag-subscribe sa channel na Gintong Sustansya, dahil lahat ng ibinabahagi namin dito ay ginawa upang tulungan ang iyong katawan na gumana ng mas maayos sa natural na paraan, walang hype, walang pananakot, at walang kalituhan. Itap din ang thumbs up para maabot ng mensaheng ito ang isang taong desperadong nangangailangan nito pero hindi pa niya alam. Huwag laktawan ang video na ito. Huwag ipagpalagay na alam mo na ito. At huwag baliwalain ang sinasabi ng iyong katawan tuwing gabi. Ngayon, dumiretso na tayo. Maging malinaw tayo dito, dahil maraming tao ang nalinlang sa loob ng maraming taon. Ang paggising isang beses sa gabi para umihi, paminsan-minsan, ay maaaring normal. Pero kung ikaw ay nagigising gabi-gabi, o halos gabi-gabi, lalo na kung 2, 3, o higit pang beses, hindi na ito normal, kahit pa naging karaniwan na ito. May tawag dito ang mga doktor. Tinatawag nila itong nocturia. At ang nocturia ay hindi sakit sa sarili nito. Isa itong senyales. Isa itong tahimik na alarma ng iyong katawan. Ang mapanganib dito ay hindi ang pag-ihi mismo, kundi ang putol-putol na tulog na kasunod nito. Sa tuwing nagigising ka sa gabi, hinihila palabas ang iyong katawan mula sa malalim na tulog, ang yugto kung saan dapat nagaganap ang paggaling, balance ng hormones, pag-aayos ng bato, at pag-reset ng nervous system. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng pagkapagod, mahinang konsentrasyon, mahina ang resistensya, pagbabago ng mood, at mas mataas na stress sa puso at mga bato. Maraming tao ang pagod buong araw at hindi nila namamalayan na ang pag-ihi sa gabi ang unti-unting umuubos ng kanilang lakas. Kung pamilyar ito sa iyo, huminto sandali at mag-drop ng maya sa comments. Narito ang katotohanang hindi sinasabi sa karamihan, ang pag-ihi sa gabi ay bihirang tungkol lang sa punong pantog. Madalas itong tungkol sa mahinang regulasyon ng likido sa katawan. Ipinaliwanag ng mga kidney specialist na sa gabi, ang katawan ay dapat maglabas ng hormone na nagsasabi sa mga bato na bagalan ang paggawa ng ihi upang makatulog ka. Kapag mahina o disrupted ang signal na ito, patuloy na gumagawa ng ihi ang katawan na parang umaga pa rin.
Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat para sa maraming tao ang simpleng pagtigil sa pag-inom ng tubig sa gabi. Kung nasubukan mo nang uminom ng mas kaunti pero nagigising ka pa rin, mag-comment ng laya. Itinuturo rin ng ibang eksperto na may malaking papel ang hindi stable na blood sugar. Kapag masyadong tumataas o bumababa ang blood sugar sa gabi, hinihila ng katawan ang sobrang likido papunta sa ihi bilang proteksyon. Ang resulta, madalas na pagpunta sa banyo at hindi mahimbing na tulog. Ang pamamaga, inflammation, ay isa pang nakatagong dahilan. Ang inflamed na pantog o urinary tract ay maaaring magpadala ng maling senyales ng pag-ihi sa utak, kahit kaunti lang o halos walang laman ang ihi. At naroon din ang nervous system. Kapag sobrang stimulated ang katawan dahil sa stress, anxiety, o paggamit ng screen sa gabi, nagiging sobrang aktibo ang pantog. Nagre-react ito kahit hindi naman kailangan. Ito ang dahilan kung bakit ang nocturia ay hindi lang problema ng ihi. Isa itong problema ng buong katawan. Kung naniniwala ka na ang katawan ay gumagana bilang isang sistema at hindi hiwa-hiwalay, mag-drop ng laya sa comments. Ang pinakamasakit na bahagi ay ito, maraming tao ang tinatanggap na lang ang pag-ihi sa gabi bilang bahagi ng buhay. Tumitigil silang magtanong. Tumitigil silang umunawa. Inaayos nila ang kanilang buhay sa paligid ng problema. Pero hindi ka ginising ng iyong katawan ng paulit-ulit ng walang dahilan. Mahalaga ang dahilan na yon. At sa susunod na bahagi ng video na ito, sisimulan mong maunawaan kung anong mga gawi ang tahimik na nagpapalala ng problemang ito sa gabi, kahit akala mo tama ang ginagawa mo. Kung binubuksan na ng impormasyong ito ang iyong isipan, pakitap ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil ang susunod na bahagi ay tutulong sa iyo na pagdugtong-dugtungin ang mga bagay sa paraang bihirang gawin ng karamihan ng payo. Manatili ka sa akin. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang hindi komportableng katotohanan, dahil dito maraming tao ang hindi namamalayang lalong pinapalala ang problema gabi-gabi. Maraming tao ang naniniwala na ang pag-ihi sa gabi ay isang bagay na nangyayari lang. Pero ang totoo, may mga gawi, tahimik, pang-araw-araw na gawi, na sinasanay ang katawan na magising sa gabi, kahit hindi naman talaga kailangan. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ay kung ano ang iniinom sa gabi. Maraming inumin na itinuturing na healthy sa araw ay nagiging problema kapag iniinom sa gabi. Mga tsaa, herbal drinks, flavored water, pati mga inuming may prutas, lahat ng ito ay maaaring magpasigla sa kidneys o pantog kapag huli na ang oras. May ilang halamang gamot na natural na diuretic, pinapabilis nila ang paglabas ng tubig sa katawan. Kapag ininom sa umaga, maaari itong makatulong. Pero kapag ininom sa gabi, nagiging problema ito. Kung nakainom ka na ng isang e-healthy na inumin sa gabi pero nagising ka pa rin para umihi, mag-comment ng laya. Isa pang nakakubling sanhi ay asukal. Hindi lang ang halatang asukal, kundi pati ang nakatagong asukal sa merienda, prutas, sarsa, o huling kain sa gabi. Kapag tumaas ang blood sugar sa gabi, hinihila ng katawan ang sobrang tubig papunta sa ihi upang protektahan ang sarili. Natural itong reaksyon, pero nagreresulta ito sa mas madalas na pagpunta sa banyo. Maraming tao ang hindi inuugnay ang pag-ihi sa gabi sa kinain nila 2 o 3 oras ang nakalipas. Kung bago ito sa iyo, mag-comment ng maya. Mayroon ding issue sa timing. Ang pagkain ng mabigat at huli sa gabi ay pinipilit ang kidneys, atay, at digestive system na manatiling aktibo kahit dapat ay nagpapahinga na. Kapag abala ang katawan sa pagtunaw ng pagkain, hindi ito ganap na makapasok sa nighttime repair mode. Ang resulta, mababaw na tulog at madalas na paggising. Ang stress ay isa pang tahimik ngunit makapangyarihang salik. Kapag natutulog ka ng puno ng iniisip, nananatiling alerto ang nervous system. At kapag alerto ang nervous system, nalilito ang mga senyales papunta sa pantog. Kahit kaunting ihi lamang, parang napaka-urgent ng pakiramdam. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nagigising, nagmamadaling pumunta sa banyo, pero kaunti lang ang naiihi, kahit sobrang lakas ng pakiramdam ng urge. Kung naranasan mo ito, mag-drop ng laita.
Mahalaga rin ang screen exposure bago matulog. Ang asul na liwanag mula sa cellphone, at computer ay pinipigilan ang melatonin, ang hormone na nagsasabi sa kidneys na bawasan ang paggawa ng ihi sa gabi. Maaaring pagod na ang mata mo pero gising na gising pa ang loob ng katawan mo. At syempre, naroon ang alak. Kahit maliit na dami sa gabi ay sumisira sa fluid balance at nang irita sa lining ng pantog. Maraming tao ang hindi alam na ang alak ay hindi lang nagpapadami ng ihi, pinipira-piraso rin nito ang tulog at nagpaparami ng paggising sa gabi. Ang pinaka-nakakainis dito, karamihan sa mga gawin na ito ay tila normal at walang masamang epekto. Pero sa paglipas ng panahon, sinasanay nila ang katawan na gumising sa gabi. Hindi ito tungkol sa paninisi. Ito ay tungkol sa kamalayan. Kung napapansin mong may ilan sa mga gawin na ito ang ginagawa mo, mag-type ng Maya sa comments at tandaan, hindi ka nag-iisa. Ang magandang balita ay ito, kapag naunawaan mo kung ano ang nagpapalala ng problema, maaari mo na itong baligtarin. Ang katawan ay marunong mag-adjust. Tumutugon ito sa tuloy-tuloy at tamang senyales. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit ang bay leaf ay hindi lang pangluto, at kung bakit binibigyang pansin ito ng mga eksperto sa usapin ng metabolismo, inflammation, at balanse sa gabi. Kung tinutulungan ka ng video na ito na pagdugtong-dugtungin ang mga piraso, pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa gintong sustansya. Ang susunod na bahagi ang magtutulay mula sa pag-unawa patungo sa aksyon. Manatili ka sa akin. Kapag naririnig ng karamihan ang salitang bay leaf, iniisip nila ang pagluluto. Iniisip nila ang sabaw. Iniisip nila ang nilaga. Iniisip nila ang isang sangkap na nagbibigay lasa at pagkatapos ay itinatapon. Pero hindi iyon ang tunay na bay leaf. Ang bay leaf ay pinag-aralan sa loob ng maraming dekada sa traditional medicine at sa modern nutritional research. Bago pa ito pumasok sa kusina, ginagamit na ito bilang halamang gamot, tahimik, tuloy-tuloy, at may paggalang. Ang bay leaf ay nagmumula sa halamang Laurus nobilis, at naglalaman ito ng makapangyarihang natural compounds na masusing sinusuri ng mga siyentipiko at health experts. Kabilang dito ang polyphenols, flavonoids, eugenol, at linalool, mga sangkap na kilala sa epekto nila sa inflammation, metabolismo, nerve signaling, at suporta sa mga organo. Natuklasan ng mga nutrition researchers na may papel ang bay leaf sa regulasyon ng blood sugar, lalo na sa pagtulong sa katawan na mas maayos tumugon sa insulin. Napakahalaga nito dahil ang hindi stable na blood sugar sa gabi ay isa sa mga tahimik na dahilan ng madalas na pag-ihi. Kung bago sa iyo ang koneksyon ng blood sugar at pag-ihi sa gabi, mag-drop ng laya. Kilala rin ang bay leaf sa anti-inflammatory properties nito. Ang talamak ngunit banayad na inflammation sa pantog, kidneys, o urinary tract ay maaaring magpadala ng paulit-ulit na urgency signals, kahit hindi naman talaga puno ang pantog. Hindi pinipilit ng bay leaf ang katawan na umihi. Sa halip, pinapakalma nito ang iritasyon sa antas ng tissue. Napakahalaga ng pagkakaibang ito. Maraming tsaa ang gumagana sa pamamagitan ng pagpapalabas ng likido palabas ng katawan. Ang bay leaf ay gumagana sa pamamagitan ng pagtulong sa katawan na i-regulate ang sarili nito. Isa pang dahilan kung bakit binibigyang pansin ng mga eksperto ang bay leaf ay ang epekto nito sa nervous system. Ang mga sangkap tulad ng linalool ay kilalang tumutulong sa relaxation at balance ng nervous system. Kapag kalmado ang nervous system, mas kaunti ang maling senyales na natatanggap ng pantog. Ito ang dahilan kung bakit ang bay leaf tea ay madalas tinatalakay bilang inuming panggabi, hindi pampasigla sa araw. Kung sang-ayon ka na mas mabuti ang pagpapakalma kaysa pamimilit, mag-comment ng laya. Matagal nang ginagamit ng mga practitioner ng traditional medicine ang bay leaf para sa ginhawa sa tiyan, pagbawas ng kabag, at pagpapakalma ng bituka. Mahalaga ito dahil magkakaugnay ang nerve pathways ng bituka at urinary system. Kapag iritado ang digestion sa gabi, kadalasang tumataas ang sensitibidad ng pantog. Sa ngayon, tinitingnan ng mga modern integrative doctors ang bay leaf bilang supportive tool, hindi lunas,
kundi isang banayad na paraan upang tulungan ang katawan na bumalik sa natural nitong ritmo sa gabi. Ang nagpapalayo sa bayleaf mula sa maraming sikat na remedyo ay ito, tahimik itong gumagana. Walang biglaang pag-flush. Walang agresibong reaksyon. Walang shock sa sistema. Ang pagpapagaling na tumatagal ay kadalasang banayad. Kung nagsisimula mo nang maunawaan kung bakit pinag-uusapan ang dahong ito ng mga eksperto, pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil sa susunod na bahagi ipapaliwanag ko kung paano eksaktong makakatulong ang bayleaf sa pagbawas ng pag-ihi sa gabi kapag ginamit ng tama, at kung bakit maaaring pumalya ito kapag mali ang paggamit. Manatili ka sa di. Ngayon, puntahan natin ang pinakapuso ng usapan. Paano nga ba nakakatulong ang isang simpleng bayleaf tea sa pag-ihi sa gabi? Dito nagtatagpo ang pag-unawa at aksyon. Nagkakaisa ang mga eksperto sa integrative health, nutrisyon, at pananaliksik sa kidney na ang bayleaf ay hindi lang nagtatakip ng sintomas. Tahimik itong kumikilos upang suportahan ang tatlong pangunahing sistema na may malaking epekto sa kontrol ng pantog sa gabi. Una, kumikilos ito sa nervous system. Ang pantog ay hindi lang imbakan ng ihi, malalim ang koneksyon nito sa nervous system. Kapag ang nervous system ay sobrang na-stimulate dahil sa stress, anxiety, o mga aktibidad sa gabi, nagiging overactive ang pantog. Nagpapadala ito ng maling alarma kahit hindi pa puno. Ang mga sangkap sa bayleaf, tulad ng linalool, ay tumutulong na pakalmahin ang sistemang ito. Nagpapadala sila ng senyales sa katawan na mag-relax, kaya tumitigil ang pantog sa pagpapadala ng hindi kailangang urgency signals. Ang resulta, mas bihira kang magising at mas lumalalim ang iyong tulog. Kung may saysay ito sa iyo, mag-drop ng waya sa comments. Ikalawa, tumutulong ang bayleaf sa pagpapatatag ng blood sugar. Maaaring hindi mo ito napapansin, pero ang biglang pagtaas at pagbaba ng blood sugar sa gabi ay maaaring mag-udyok sa kidneys na humila ng sobrang tubig papunta sa ihi. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may hindi stable na blood sugar ay madalas magising ng ilang beses sa gabi. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound ng bayleaf ay sumusuporta sa insulin sensitivity na tumutulong sa katawan na panatilihing mas balanse ang blood sugar. Dahil dito, nababawasan ang sobrang paggawa ng ihi sa gabi. Kung napansin mo na may koneksyon ang iyong kinakain o iniinom sa pagpunta mo sa banyo sa gabi, mag-type ng laya sa comments. Ikatlo, tumutulong ang bayleaf sa pagbawas ng inflammation. Ang pamamaga sa pantog, kidneys, o urinary tract ay maaaring linlangin ang katawan na akalain na kailangan nitong umihi palagi. Ang bayleaf ay naglalaman ng natural na anti-inflammatory compounds tulad ng eugenol at flavonoids na tumutulong na bawasan ang iritasyon. Kapag humupa ang inflammation, hindi na nagpapadala ng maling urgency signals ang katawan, kaya mas nagiging tuloy-tuloy ang tulog. Maraming tao ang naghahanap ng mabilisang solusyon, pero ito ang katotohanan, ito ay tungkol sa banayad na suporta, hindi pamimilit. Gumagana ang bayleaf sa pamamagitan ng pagtulong sa katawan na i-regulate ang sarili nito, hindi sa artipisyal na pagpapadami o pagbawas ng pag-ihi. Ito ang dahilan kung bakit iba ito sa karaniwang tsaa o over-the-counter na solusyon na kumikilos bilang diuretics. Kung sinusundan mo ito at nagsisimula mong maunawaan kung paano maaaring baguhin ng tahimik at natural na paraan na ito ang iyong mga gabi, pindutin ang thumbs up sa video na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga ng tamang timing at paghahanda. Kapag mali ang paggamit, maaaring hindi mo makuha ang mga benepisyong ito. Ngunit kapag ginamit ng tama, makakatulong ang bayleaf tea na ibalik ang natural na ritmo ng katawan sa gabi, pinapakalma ang nervous system, binabalanse ang blood sugar, at pinapahupa ang inflammation, habang tinutulungan kang matulog ng mas mahimbing. Kung sang-ayon ka na mas mainam ang banayad na pagsuporta sa katawan kaysa agresibong solusyon, mag-comment ng Laila sa ibaba at ipaalam sa akin. At tandaan, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya, dahil sa susunod na kabanata ipapaliwanag ko kung bakit maraming tao ang nabibigo sa paggamit ng bayleaf tea.
At kung paano ang isang simpleng pagkakamali ay maaaring lalong magpalala ng pag-ihi sa gabi. Manatili ka sa akin, dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ngayon, narating na natin ang isang napakahalagang punto, ang bahagi kung saan maraming tao ang hindi sinasadyang sinisira ang kanilang sariling progreso, kahit na sinusubukan nilang gawin ang tama. Ito ang kalagitnaan ng paglalakbay, at mahalaga na bigyang pansin ito, dahil dito nagiging aksyon ang pag-unawa. Maraming tao ang iniisip na dahil natural ang belief, maaari nilang gamitin ito kahit paano. Iniisip nila, isang dahon lang ito. Pwede akong magpakulo ng marami. Pwede ko itong inumin kahit kailan ko gusto. Pero binababala ng mga eksperto na ang sobra o maling paghahanda ay maaaring magpalala ng pag-ihi sa gabi. Tama iyon, ang isang bagay na dapat nakakatulong ay maaari pang bumaliktad. Ganito ito nangyayari. May ilan na gumagamit ng sobrang dami ng dahon. Iniisip nila na mas marami, mas maganda. Pero kapag sobra ang bay leaf, maaari nitong irita ang tiyan at pantog. Maaari rin itong magdulot ng bahagyang discomfort sa pagtunaw, na indirektang nagiging dahilan para masensitibo ang pantog. Sa halip na tulungan ang katawan na mag-regulate, nalulunod ito sa sobrang epekto. May ilan naman na pinakukuluan ito ng masyadong matagal. Ang pagbabalik sa rolling boil ng 20 minuto o higit pa ay maaaring mukhang walang masama, pero pinapabigat nito ang mga compounds sa paraang naglilipas sa digestive at urinary system. Ang tsaa ay nagiging matapang sa halip na banayad, at nawawala ang calming at balancing effects. May iba na iniinom ito ng huli, iniisip na isang tasa bago matulog ay sasagot sa problema. Pero kapag iniinom mo ang bay leaf tea kaagad bago humiga, mas kaunti ang oras ng katawan na iproseso ito. Sa halip na suportahan ang nighttime reveille, nagiging mild fluid load ito, at mas madalas kang gigising. Mahalaga ang timing gaya ng kahalagahan ng mismong sangkap. May issue rin sa paghahalo ng iba pang diuretics. Madalas may idinadagdag na herbs tulad ng dandelion, hibiscus, o mga inuming may caffeine. Kahit natural na sangkap, maaari itong mag-trigger ng diuresis, pinapababa ang tubig sa katawan. Kapag pinagsama sa bay leaf, nagiging kontraproduktibo. Sa halip na tulungan ang katawan, napipilit itong sobra ang reaksyon. At panghuli, may problema sa paghihintay ng instant na resulta. Ang paggaling, lalo na sa internal regulation ng katawan, hindi nangyayari sa isang gabi. May ilan na nawawalan ng pasensya at sumusuko pagkatapos ng 1 o 2 gabi. Binibigyang diin ng mga eksperto ang consistency. Ang bay leaf ay suporta, hindi milagro. Ang epekto nito ay dahan-dahan at tahimik, unti-unting ibinabalik ang balanse sa loob ng ilang araw o linggo. Kung may nababagay sa iyo sa mga nabanggit, kung nasubukan mo na ang isang healthy remedy, at pakiramdam mo ay lalo pa itong nagpapalala, mag-drop ng laya sa comments. Hindi ka nag-iisa. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ang nabibigo bago pa man magsimula. Pero narito ang magandang balita, kapag naunawaan mo na ang mga pagkakamali, maaari mo itong iwasan ng buo. Maaari mong gamitin ang bay leaf sa paraan na tunay na sumusuporta sa iyong katawan, sa kidneys, pantog, at tulog nang hindi ini-overload o inirita ang sistema. Tungkol ito sa tamang timing at precision, hindi sa dami o puwersa. Isipin mo ito ganito, ang katawan mo ay parang isang pinong instrumento. Kung masyado kang pumipindot sa mga case o sa maling oras, magkakaroon ng ingay. Pero kung magaan ang pagpindot, may ritmo at pag-aalaga, dumadaloy ang musika. Ganito gumagana ang bay leaf tea kapag ginamit ng tama, tahimik, natural, at harmoniously sa nighttime reveille ng katawan. Kung nauunawaan mo ito, pindutin ang thumbs up sa video at mag-comment ng laya. Ipaalam sa akin na sinusundan mo ito at handa ka nang gamitin ang kaalaman ng epektibo. At tandaan, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya, dahil sa susunod na kabanata ipapakita ko kung paano ihahanda ng tama ang bay leaf tea. Ang expert-backed na paraan na pinapalaki ang benepisyo at binabawasan ang pag-ihi sa gabi. Manatili ka sa akin, dito nagsisimula ang tunay na pagbabago.
Ngayon, dumating na tayo sa sandaling tunay na makagagawa ng pagbabago, ang bahagi kung saan ang kaalaman ay nagiging konkretong aksyon. Ang tamang paghahanda ng tsaan ng dahon ng laurel, bay leaf tea, ang pinakamahalagang hakbang kung nais mong suportahan nito ang iyong katawan, pakalmahin ang nervous system, balansihin ang blood sugar, at bawasan ang pag-ihi sa gabi. Binibigyang diin ng mga eksperto na ang maling paghahanda ay maaaring maging walang epekto, o mas masahol pa, maaaring mairita ang iyong pantog o tiyan. Narito ang tamang paraan. Magsimula sa 1 hanggang 2 tuyong dahon ng laurel. Huwag sosobra. Huwag kukulangin. Kapag masyadong marami ang dahon, nagiging matapang ang tsaa at maaaring magdulot ng banayad na iritasyon. Ayon sa mga eksperto, ang tamang dami ang susi para manatiling banayad pero epektibo. Maghanda ng 1/2 hanggang 2 tasa ng tubig at pakuluin ito. Kapag umabot na sa tuloy-tuloy na pagkulo, idagdag ang mga dahon ng laurel at pakuluan sa mahinang apoy, simmer, sa loob ng 5 hanggang 7 minuto. Pinapayagan nitong unti-unting lumabas ang mga natural na compound, eugenol, flavonoids, at linalool. Ang sobrang tagal ng pagpapakulo ay maaaring magpait at maging agresibo sa tiyan. Ang simmering ay banayad at iyon mismo ang kailangan ng iyong katawan. Pagkatapos mag-simmer, patayin ang apoy at hayaan itong magbabad, steep, ng 1-0 minuto pa. Napakahalaga ng hakbang na ito. Ang pagbabad ay nagbibigay daan sa tsaa na makuha ang mga pampakalmang at pampabalans nitong compound nang hindi binibigla ang iyong sistema. Ayon sa mga eksperto, ito ang kaibahan ng tsaa na nakapapawi at tsaa na nakairita. Salain ng maayos ang mga dahon bago inumin. Ang tsaa ay dapat banayad, mainit-init at magaan sa tiyan. Ang layunin ay suportahan ang katawan ng tahimik, hindi ito gulatin. Ngayon, narito ang madalas na pagkakamali ng karamihan, huwag masyadong patamisin. Ang asukal o artificial sweeteners ay sumisira sa layunin ng tsaa. Kung kinakailangan talaga, maglagay lamang ng isang napakaliit na patak ng raw honey. Tandaan, isa sa mga dahilan kung bakit epektibo ang bay leaf ay dahil tinutulungan nitong patatagin ang blood sugar. Ang sobrang tamis ay binabawi ang benepisyong ito. Napakahalaga ng timing. Inumin ang tsaa 60 hanggang 70 minuto bago matulog, hindi kaagad bago humiga. Kailangan ng katawan ng oras para iproseso ito, pakalmahin ang nervous system, at pahupain ang pantog. Kapag ininom ng sobrang late, nagiging dagdag na likido lang ito at nawawala ang layunin. Kung sumusunod ka at malinaw ito sa iyo, mag-drop ng maya sa comments. Ipaalam mong handa ka nang gawin ito sa tamang paraan. Mas mahalaga ang consistency kaysa dami. Hindi ito isang beses na milagro. Pinakamabisa ito kapag iniinom gabi-gabi sa loob ng ilang araw, habang unti-unting ina-adjust ng katawan ang sarili nito, pinapakalma ang pamamaga, nire-regulate ang likido, at inihahanda ang sarili para sa malalim at tuloy-tuloy na tulog. Kung malinaw ang paliwanag na ito sa iyo, pindutin ang thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil sa susunod na kabanata ipapaliwanag ko kung sino ang dapat mag-ingat sa paggamit ng bay leaf tea. Kahit ang natural na remedyo ay may mga paalala, at ang kaalaman dito ang susi sa ligtas at epektibong paggamit. Manatili ka sa akin. Dito nagiging resulta ang pag-unawa. Ngayon, bago tayo masyadong ma-excite at magmadaling uminom ng bay leaf tea gabi-gabi, mahalagang pag-usapan ang kaligtasan. Ang mga natural na remedyo ay makapangyarihan, pero hindi ito pare-pareho para sa lahat. Palaging binibigyang diin ng mga eksperto ang pag-ingat, dahil kahit ang isang banayad na halamang tulad ng bay leaf ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa maling tao. Kung ikaw ay buntis, halimbawa, iwasan ang bay leaf tea nang walang gabay ng doktor. Ang ilang compound sa bay leaf ay maaaring makaapekto sa hormonal balance at posibleng hindi ligtas kapag nasobrahan. Laging unahin ang iyong kaligtasan at ang kaligtasan ng iyong sanggol. Ang mga taong may malubhang sakit sa bato o mahina ang kidney function ay kailangan ding mag-ingat. Nakaapekto ang bay leaf sa regulasyon ng likido, at sa mga may problemang bato,
kahit banayad na pagbabago sa water balance ay maaaring magdulot ng issue. Kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa blood sugar, kailangan din ng pag-ingat. Nakakatulong ang bay leaf sa blood sugar balance, pero kapag pinagsama sa gamot, maaaring bumaba ng sobra ang blood sugar. Mahalaga ang maingat na pagmamanman. Ang mga umiinom ng blood thinners ay dapat kumonsulta muna sa doktor bago regular na gumamit ng bay leaf tea. May ilang compound ang bay leaf na may banayad na anticoagulant effect, at kapag pinagsama sa gamot, maaaring tumaas ang panganib ng pagdurugo. At kung alam mong may allergy ka sa bay leaf o kaugnay na halaman, iwasan ito ng tuluyan. Kahit ang mga natural na halamang gamot ay maaaring magdulot ng reaksyon sa mga sensitibong tao. Ang layunin dito ay hindi ka takutin. Ang layunin ay bigyan ka ng kapangyarihan sa tamang kaalaman. Ang tamang paggamit ng bay leaf ay nangangahulugang alam mo ang iyong katawan, ang iyong kondisyon, at ang iyong hangganan. Ang kaligtasan ang unang hakbang sa pangmatagalan at tunay na benepisyo. Kung malinaw ito sa iyo at pinahahalagahan mo ang tapat na gabay, mag-drop ng maya sa comments. Ipaalam mong nauunawaan mo na ang inatural ay hindi palaging nangangahulugang walang panganib. At kung nakakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Lahat ng ibinabahagi namin dito ay para tulungan kang gumawa ng may alam, ligtas, at epektibong desisyon para sa iyong kalusugan. Sa susunod na kabanata, ipapakita ko kung ano ang realistiko mong aasahan kapag gumagamit ng bay leaf tea upang malinaw mong maiba ang pansamantalang ginhawa at ang pangmatagalang pagbuti. Manatili ka sa akin dahil napakahalaga ng bahaging ito sa pag-unawa kung paano tumutugon ang iyong katawan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay, kung ano ang realistiko mong aasahan kapag nagsimula kang gumamit ng bay leaf tea. Dito nadidismaya ang maraming tao dahil umaasa sila ng agarang milagro. Kaya maging malinaw tayo, ang bay leaf ay hindi pampatulog at hindi rin ito mahiwagang solusyon na gumagana sa isang gabi. Gumagana ito ng tahimik, unti-unti at tuloy-tuloy. Karamihan sa mga tao ay nakapapansin ng maliliit na pagbabago sa loob ng 5 hanggang 14 na araw. Maaari mong mapansin na mas kaunti ang paggising mo sa gabi. Maaaring maramdaman mong mas malalim, mas kalmado, at mas nakakapagpagaling ang iyong tulog. Sa unang mga gabi, maaaring magising ka pa rin ng isang beses. Pero sa paglipas ng panahon, bumababa ang dalas habang nag-a-adjust ang iyong katawan. Mapapansin mo rin ang pagbawas ng urgency ng pantog. Ang biglaang, halos panik na pakiramdam na kailangan mong tumakbo sa banyo. Unti-unti itong humuhupa. Tinutulungan ng bay leaf na i-regulate ang mga signal na ipinapadala ng pantog sa utak, kaya nawawala ang mga false alarm. Isa pang epekto ay ang mas magandang enerhiya sa umaga. Kapag hindi na putol-putol ang tulog, nagkakaroon ng oras ang katawan na ayusin ang hormones, kumpunihin ang mga tissue, at balansihin ang likido. Nagigising ka ng mas presko, mas alerto, at hindi na pakiramdam ay drained. Ngayon, narito ang katotohanang madalas hindi napapansin, mas mahalaga ang consistency kaysa sa dami. Ang pag-inom ng sobrang daming bay leaf tea sa isang gabi ay hindi magpapabilis ng resulta. Ang hindi regular na paggamit ay hindi magdudulot ng pagbabago. Ang lakas ng bay leaf ay nasa araw-araw na banayad na suporta na kaayon ng natural na ritmo ng katawan. Kung tumatama ito sa iyo, kung naranasan mo ng madismaya sa mga mabilisang solusyon na hindi gumana, mag-drop ng maya sa comments. Ipaalam mong nauunawaan mo na ang tunay na pagbabago ay tahimik, matyaga, at tuloy-tuloy. May mga taong nakararanas lamang ng napakahinang epekto sa simula. Normal ito. Ang paggaling ay madalas hindi maingay. Maaaring wala kang mapansing dramatikong pagbabago agad, pero tumugon na ang iyong katawan sa loob, nire-regulate ang fluid balance, pinapakalma ang pamamaga, at sinusuportahan ang pag-relax ng nervous system. Kung naniniwala ka sa mabagal at natural na progreso kaysa agarang resulta, pindutin ang thumbs up. At tandaan, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya
Dahil sa susunod na kabanata ipapakita ko ang mga sumusuportang gawi na pinapalakas ang epekto ng Bayleaf Tea. Mga simpleng pagbabago sa lifestyle na nagpapalaki ng resulta at tunay na nakababago ng iyong mga gabi. Manatili ka sa akin. Dito nagiging makabuluhang pagbabago ang maliliit na hakbang. Ngayong nauunawaan mo na kung paano gumagana ang Bayleaf Tea, mahalagang malaman na pinakamabisa ito kapag sinamahan ng tamang mga gawi. Kahit ang pinaka-perpektong tsaa ay may limitadong epekto kung ang lifestyle mo sa gabi ay kontra sa natural na ritmo ng katawan. Binibigyang diin ng mga eksperto sa sleep medicine at integrative health na ang maliliit ngunit sinasadyang pagbabago ay maaaring magparami ng benepisyo ng Bayleaf Tea. Halimbawa, ang pag-aayos ng oras ng hapunan ay may malaking epekto. Ang pagkain ng mabibigat na pagkain sa gabi ay pinananatiling aktibo ang mga bato, atay, at digestive system kahit dapat ay nagpapahinga na. Sikaping tapusin ang hapunan 2 hanggang 3 oras bago matulog. Binibigyan nito ng oras ang katawan na mag-focus sa repair imbes na digestion. Ang pagbawas ng asukal at refined carbohydrates sa gabi ay isa pang mahalagang salik. Kahit katamtamang merienda, dessert, o matatamis na inumin ay maaaring mag-trigger ng sobrang paggawa ng ihi at makasira sa tulog. Sa pagpapanatiling balanse at mababa sa asukal ang pagkain sa gabi, lumilikha ka ng kapaligiran kung saan sumusuporta ang Bayleaf Tea imbes na lumalaban sa katawan. Mahalaga rin ang banayad na routine bago matulog. Iminumungkahi ng mga eksperto ang stretching, malalim na paghinga, o maikling lakad bilang senyales sa nervous system na oras na para magpahinga. Kapag kalmado ang nervous system, mas kaunti ang maling signal na natatanggap ng pantog, at mas nagiging mahimbing ang gabi. Ang pagbawas ng oras sa harap ng screen bago matulog ay isa pang gawi na nagpapalakas ng resulta. Ang blue light mula sa cellphone, at computer ay pumipigil sa melatonin, ang hormone na responsable sa regulasyon ng tulog at kidney function sa gabi. Kahit 30 hanggang 60 minutong walang screen bago minom ng tsaa ay makatutulong sa mas epektibong tugon ng katawan. Ang tamang hydration sa buong araw ay kasing halaga ng pag-ingat sa gabi. Ang regular na pag-inom ng tubig sa araw ay tumutulong sa tamang paggana ng bato at pantog. Sa ganitong paraan, pagdating ng gabi, maaari mong inumin ang Bayleaf Tea nang hindi binibigla ang sistema. At panghuli, ang pamamahala ng stress at emosyon bago matulog ay hindi dapat maliitin. Ang pag-aalala, anxiety, o hindi nalutas na tensyon ay nag-a-activate ng nervous system na nagpapasobra sa aktibidad ng pantog. Ang pagsusulat sa journal, meditation, o simpleng paghinto para huminga ng malalim ay maaaring magbawas ng paggising mula 2 hanggang 5 sa isang gabi. Kung sang-ayon ka na kasing halaga ng tsaa ang mga gawi, mag-drop ng laya sa comments. Ipaalam mong nauunawaan mo ang lakas ng lifestyle sa pagsuporta sa katawan. At kung may halaga sa iyo ang video na ito, pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sa susunod na kabanata, mas lalalim pa tayo. Tatalakayin ang emosyonal na dahilan kung bakit ka ginising ng iyong katawan sa gabi at kung bakit ang pakikinig dito ay kasing halaga ng anumang remedyo. Manatili ka sa akin dahil dito nagiging tunay na kamalayan ang kaalaman. Ngayon, kailangan nating talakayin ang isang bagay na madalas hindi napapansin ng karamihan, ang emosyonal at panloob na mensahe sa likod ng madalas na pag-ihi sa gabi. Hindi ka ginising ng iyong katawan para parusahan ka. Hindi nito layong pahirapan ang iyong mga gabi. Sa katunayan, sinusubukan kang kausapin ng iyong katawan, tahimik, sa tuwing ikaw ay nagigising. Pag-isipan mo ito, kapag ilang beses kang nagigising sa gabi, kadalasan ay may kasamang inis, pagkadismaya, o kahit takot. Maaaring tinatanong mo ang sarili mo, bakit ako? Bakit ngayon? Ngunit ang totoo, nagpapadala ng senyales ang iyong katawan. Sinasabi nito, may hindi balanse at kailangan ko ng iyong atensyon. Ang pag-ihi sa gabi ay bihirang problema lamang ng pantog. Ito ay refleksyon ng panloob mong balance, ng iyong hormones, nervous system, blood sugar, paggana ng mga bato, at maging ng antas ng stress.
Ito ang paraan ng katawan upang ipaalam na kailangan nito ng suporta, hindi parusa. Binibigyang diin ng mga eksperto sa integrative medicine na ang pakikinig sa katawan ay kasing halaga ng anumang remedyo. Ang pagwawalang bahala sa mga senyales na ito ay maaaring humantong sa mas madalas na paggising, mas malalim na pagkapagod, at pangmatagalang strain sa mga organo. Ngunit kapag tumugon ka ng may pag-unawa, pag-aalaga, at tamang mga kasangkapan, tulad ng Bayleaf-Tia at mga sumusuportang gawi, unti-unting bumabalik ang natural na ritmo ng iyong katawan. Mayroon ding emosyonal na aspeto ang madalas na pagbangon sa gabi. Maaari kang makaramdam ng hiya o pag-iisa, lalo na kung naabala ang tulog ng iyong kapareha o naapektuhan ang iyong enerhiya sa araw. Maaari itong lumikha ng paulit-ulit na siklo ng stress at pagkadismaya na lalo pang nagpapasigla sa nervous system at nagpapalala ng problema. Ang pag-unawa na hindi ito personal na pagkukulang, kundi isang senyales upang kumilos ay napakahalaga. Kung tumatama ito sa iyo, kung nagsisimula mo nang makita ang iyong katawan bilang tagapaghatid ng mensahe, hindi ka laban, mag-drop ng laya sa comments. Ipaalam mong handa ka ng pakinggan ang sinasabi ng iyong katawan. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng pagsasama ng body awareness, lifestyle adjustments, at mga sumusuportang remedyo. Ang Bayleaf-Tia, kapag ginamit ng tama, ay nakikipagtrabaho kaayon ng mga mensahe ng katawan. Hindi ito namimilit ng resulta. Hindi nito tinatakpan ang mga senyales. Marahan nitong sinusuportahan at ibinabalik ang balanse. Kung nakakatulong sa iyo ang ganitong pananaw, pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sa huling kabanata, pagsasama-samahin natin ang lahat, bibigyan ka ng malinaw at matibay na panawagan sa aksyon upang kontrolin ang iyong mga gabi, suportahan ang iyong katawan, at makatulog ng malalim, natural, at payapa. Manatili ka sa akin. Ito ang bahagi kung saan ang pag-unawa ay nagiging tunay na pagbabago. Ngayon ay narating na natin ang huling bahagi ng paglalakbay na ito, at dito nagsasanib ang lahat. Sa puntong ito, nauunawaan mo na ang agham sa likod ng pag-ihi sa gabi, ang mga nakatagong sanhi na madalas hindi napapansin, ang makapangyarihang suportang ibinibigay ng Bayleaf-Tia, at ang mga gawi na nagpapalakas ng epekto nito. Ngunit hindi sapat ang kaalaman lamang, ang aksyon ang tunay na nagbabago ng iyong mga gabi at nagbabalik ng mahimbing na tulog. Ang totoo, kayang i-regulate ng iyong katawan ang sarili nito kapag binigyan ng tamang senyales, tamang suporta, at tamang kapaligiran. Ang Bayleaf-Tia ay hindi mahika, ngunit ito ay isang kasangkapan, isang tahimik at natural na kasangkapan na tumutulong sa katawan na makipag-ugnayan at gumana ayon sa disenyo nito. Kapag pinagsama mo ito sa maingat na gawi, tamang timing, at kamalayan sa panloob na senyales, maaaring maging life-changing ang resulta. Isipin mong magising sa umaga na presko, may lakas, at malaya sa paulit-ulit na abala ng gabi. Isipin mong mas kaunti na ang maling senyales ng pantog, kalmado na ang nervous system, at natural nang nagbabalanse ang katawan. Hindi ito panaginip. Ito ay abot kamay mo simula ngayong gabi. Ngunit kailangan mong kumilos. Huwag mo lamang panoorin ang video na ito at kalimutan ang iyong natutunan. Simulan mo sa tamang paghahanda ng Bayleaf-Tia, sundin ang expert-backed na oras ng pag-inom, at isagawa ang mga sumusuportang gawi na napag-usapan natin, mas maagang hapunan, mababang asukal, kalmadong bedtime routine, at consistent na hydration sa araw. Ang mga maliliit ngunit sinadyang hakbang na ito ang tunay na nagdudulot ng pagbabago. Kung handa ka ng kontrolin ang iyong mga gabi, mag-drop ng laya sa comments. Ipaalam mong seryoso ka sa pagbabago at pinapahalagahan mo ang mga senyales ng iyong katawan. Sabihin mo rin kung saan ka nanonood, gusto kong makita ang komunidad na ito na lumalago, sama-samang inaalagaan ang kalusugan. At tandaan, walang gumagana ng mag-isa. Patuloy mong obserbahan ang iyong katawan, igalang ang mga senyales nito, at gamitin ang Bayleaf-Tia ng tuloy-tuloy. Ang mga epekto ay darating ng tahimik, ngunit pamatagalan. Sa paglipas ng panahon, lalalim ang iyong tulog, babalik ang enerhiya, at mawawala ang frustrasyon ng paulit-ulit na pagising.
Kung may halaga sa iyo ang video na ito, pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa iyo na nahihirapan sa pag-ihi sa gabi dahil maaaring baguhin ng kaalamang ito ang kanilang mga gabi. At panghuli, tandaan mo ito, nakikinig ang iyong katawan at kaya nitong gumaling. Ang pag-ihi sa gabi ay hindi hatol sa puyat na buhay, ito ay isang mensahe. Isang mensaheng maaaring marinig, maunawaan, at matugunan. Ang Bailiftia ang iyong kakampi, ang iyong mga gawi ang iyong katuwang, at ang iyong kamalayan ang iyong lakas. Maging consistent. Maging mulat. Igalang ang iyong katawan. At magsimula ngayong gabi. Kung sang-ayon ka sa lahat ng ibinahagi sa video na ito, mag-drop ng like sa comments ngayon at sabihin kung saan ka nanonood. Ang iyong paglalakbay tungo sa payapa at tuloy-tuloy na tulog ay nagsisimula ngayon.